Ngayong araw na ito ay mapalad tayo dahil babalikan natin topic na yan. Dahil ngayon ay ating makakasama si Brigadier General Noel Vistuer ng 802nd Brigade 8th Infantry Division. Magandang umaga po, General Vistuer. Good morning, sir. Morning, sir. Magandang umaga. Good morning, Franco, and kay Ma'am Lorraine at saka kay Ka-Eric at pati na rin sa mga nanonood, nagsusubaybay ng inyong programang Laban Kasama ang Bayan. Maraming salamat, sir, for joining us. But before we go on sa ating talakayan, sa mga magagandang balita sa ating accomplishment, Brother Franco, may inihanda tayong material para dito. Yes, para sa ating, bago natin yung umpisa ng ating talakayan, ay panoorin po muna natin ang video na ito. Ika-6 ng Enero taong kasalukuyan nang magkasagupa ang tropa ng kasundaluhan ng 78th Infantry Battalion at grupo ng New People's Army sa Borongan City, Eastern Samar, kung saan patay ang isang mataas na leader ng NPA na kinilalang si Martin Cardenio Colima, Secretary ng Sub-Regional Committee Sesame, Eastern Visayas Regional Party Committee. Matapos ang ilang minutong sagupaan, iniwan ng mga miyembro ng teroristang NPA ang bangkay ni Colima. Ayon sa militar, si Colima ang mastermind ng insidente sa pananambang sa Barangay Libuton, Borongan noong 13 ng Disyembre 2019 na ikinasawi ng isang pulis, 3 sibilyan at ikinasugat ng 12 ding sibilyan. Nito rin lamang 15 ng Enero ay isang arms cache ang nadiskubre ng tropa ng mga kasundaluhan ng 63rd Infantry Battalion, 802nd Infantry Brigade ng 8th Infantry Division kung saan nakuha ang may 4 na AK-47 rifles, 5 upper receiver M16 rifle, 5 long magazine ng AK-47 at 2 disc-type magazine ng AK-47 rifle sa Sitio Bagti, Barangay Mabini, Base, Samar. Ayon kay Lieutenant Colonel Lucio Arjanolino, Commanding Officer ng 63rd Infantry Battalion, ang pagka-recover ay resulta ng patuloy na pakikipag-kooperasyon ng dating high-ranking leader ng CPP-NPA-NDF na sumurrender sa mga tropa ng gobyerno noong Disyembre 2023 sa pamamagitan ng Friends Rescued Engagement through their Families Program ng Municipal and Provincial Task Force, LCAP. Ayon naman kay Brigadier General Noel Vistuer, Commander ng 802nd Infantry Brigade, ito ay isang manifestasyon ng walang patid na suporta at pagtitiwala ng mga tao sa munisipalidad ng Base sa lalawigan ng Samar. Ang mga pamilya at kaibigan ng mga dating rebelde ay muling nagpakita ng kanilang pangako na suportahan ang pagpupursigi ng pamahalaan na wakasan ang lokal na armadong labanan ng komunista sa kanilang mga komunidad. Sa mas pinaigting na inisyatibong pangkapayapaan at operasyon ng mga puwersa ng pamahalaan, bakit nga ba mayroon pa ring patuloy na nanatili sa armadong kilusan? Ayun, General Vistuer, congratulations sa inyong pagkakadiskubre sa mga ibinaon na armas at mga kagamitang militar ng mga NPA sa Samar, and no less than the President himself announced 2 days ago. Nang sinabi niya that there is no more active guerrilla front of the NPA in the Philippines, although may naiwan pa mga NPA renegade forces or mga armed units nila na maliitan. Isa po sa tinumbok ang Samar na may pinakahuling aktibong guerrilla front area. Sa ngayon ay diniklara na ito ng Armed Forces of the Philippines at ng Pangulo ng Bansa na wala na at lusaw na ito, bagamat may mga weekend guerrilla front. Ano po ang ulat balita mula sa Samar at hinggil dito sa naging pahayag ng ating Presidente bilang inyong Commander-in-Chief na rin? Go ahead po, General Vistuer. Yes, kay Eric, no? Totoo po yun yung pinahayag ng ating Pangulo, no? Dahil nararamdaman natin dito sa area natin ng 802nd Brigade, no? Na nagko-cover ng southern part ng Samar Island, na wala na talagang influence, no, ang CPP-NPA sa mga area, no, na dating hawak nila. So yung mga nangyayaring pagkasukol natin sa kanilang leader mismo, ang pagkatagpo, pagkadiskubre ng mga itinago nilang mga armas, dahil wala nang humahawak, no, dahil marami na sa kanila ang nag-surrender kaya na lang nila tinatago, ay isang indikasyon, no, na talagang palusaw na sila. At sa patuloy na ginagawa natin dito ng ating Task Force LCAP, by implementing the whole of the nation and whole of the government approach, nakikita natin na mararating natin ang punto na kung saan masasabi nating free, no, from CPP-NPA na ang mga kanayunan natin dito sa lugar sa Samar, kay Eric. Maraming salamat, sir. General Vistuer, na-mention mo na
yung paghanap nitong mga armas na ito is a sign na wala nang humahawak, etc. Can you expound on that, no? That it is a sign of the weakness and the spiraling of the CPP-NPA, NDF. For a layman to understand this, anong ibig sabihin nito, and can you put it in the context of how it was before NTF, LCAC came along, nangyayari ba ito, etc.? Great, sir. Yes, ma'am, no, kasi ang mga armas, no, na nasa CPP-NPA, issue dapat ito sa kanila at hinahawakan ng mga aktibo pa, no. Pero bakit nila binabaon yun, nililibing na lang? Kasi wala nang umahawak dahil karamihan doon sa kanila ay bumaba na, no, nag-surrender na. So excess firearms ito, mga AK-47, at yung mga iba doon may dinismantle pa nila, kaya upper receiver lang ng M16 ang ating nakukuha. Hanapin pa natin yung kung saan nila binaon yung lower receiver para mabuo yung mga armas. So yun talaga, ma'am, wala nang umahawak nito, hindi na sila nakakapag-recruit, which is yun yung objective ng ating mga ginagawa ngayon. So kaya nga kinukumbinsi na natin silang bumaba dahil wala na, kunti na lang sila, in-account kasi natin yung yung mga members. And itong mga armas na to na nakabaon, na iniiwan na lang nila, ay sobra ito sa kanila. Wala nang hawak kasi dapat ito ibibigay nila sa mga nare-recruit pa nila, ma'am. So personnel-wise pala, ma'am, ang ibig sabihin, abandonment ng mga unit, surrender, captured, patay sa mga enkwentro. At may mga maganda siyang binanggit kanina, ma'am, sa AVP. Itong si Kulima pala, sir, ay mga remnants to ng Sub-Regional Committee Emporium, tsaka naging bahagi ng Regional Committee. Siya na lang ba ang pinuno na nandyan at halos pugot ng ulo na, so to speak, figuratively, ng pamunuan ng CPP-NPA sa Samar? Yes, kay Rick, no, si Martin Kulima or si alias Muki, siya yung front secretary ng SRC Sesame na gumagalaw talaga dito sa southern part ng Samar Island. So siya ang namamahala, nangangasiwa, nagpapatakbo ng Sub-Regional Committee Sesame, bagamat wala na silang mass base. Nandyan pa yung armadong grupo niya, yung 2 platoon, no, na bugsok platoon, na parang team na lang ngayon, sa accounting namin, team na lang ang natitira dyan. At yung apoy platoon na dati 4 na squad dyan, ngayon 3 squad na lang, kasi halos sumurrender na yung buong squad nung nakaraang taon, kay Eric. Klaro. Wow. Leadership bumabagsak, pati liderato. Yung leadership bumabagsak na. So, ano na yung sitwasyon dyan ngayon, sir? Can you just give us a brief background? Kasi I have another question, but just to finish yung picture that you're painting now, no? How long pa before? Kasi it's your area of responsibility is one of the strongholds. Am I correct? Is it still the same now? Sa matagal na panahon. Correct. It's no longer like that. So ano yung sitwasyon na dyan, sir? Sa kasalukuyan, ma'am, ang sitwasyon ngayon ay patuloy na nagtatago, umiiwas yung armado na lang nilang natitira, yung remnants nila. At patuloy din nating hinahanap. Kaya lang, dahil nga sa kasama na natin sa laban, ang community, and even yung kanilang mga pamilya na nagkukumbinsi sa kanilang bumaba na, ay marami na sa kanila yung nakumbinsi natin at yung ibang medyo alanganin pa, matigas ang ulo, or natatakot pa, ay yun yung nagtatago ngayon. So, we are gaining ground on this, ma'am, kasi yun nga, ito na yung mga nagiging resulta. So, kung patuloy na magiging ganito, sila ay lalong mahirapan at ulit-ulit namin, bukas ang ating mga kamay, no? Hindi lang kami, kundi ang local leaders dito sa Samar, no? Pati yung from the mayor, sa kay governor, mga barangay captains, being the part ng ating task force LCAC, na sila ay nag-offer, no, ng ganito. So, kung hindi sila bumaba, baka sasapitin din nila ang mangyayari kagaya dun sa nangyari sa mga kasamahan nila, no? Kagaya kay Muki. Hindi naman natin kagustuhan na sa madugong paraan na hantong ito. Dahil kung nakinig lamang siya sa mga panawagan, sana hindi nangyari yung ganun, Ma'am Lorraine. Sir, pwede bang bumalik doon sa yung pag-discover ng cache of arms, di ba? Kasi gusto kong maintindihan ng ating mga kababayan yung significance nun, di ba? Kasi hindi yan nangyayari noon before LCAC, di ba? Very rare, no? Very rare. So, ano yung halaga ng barel sa tingin mo sa isang sundalo and then we juxtapose it sa isang NPA, no? Ano yung halaga na yan? At saka yung
bakit nila iniwanan yan dyan? No? Can you just clarify that even more? Kasi for pag layman ka kasi, naririnig mo at nababasa mo yan parate, di ba? Pero hindi namin alam kung ano ibig expound on that, sir. Yung what it means, the significance of arms to a soldier and to an NPA. No? Sa amin sa sundalo, ma'am, may kasabihan tayo na ang baril ay yun yung asawa natin, asawa ng sundalo. Sa kabila naman, sa NPA, ang baril ay part ng kanilang army building. So yun yung baril talaga yung ano nila. So nandyan yung mga baril na yun na ibibigay nila sa mga mandirigma nila na sinasabi, yung mga red fighters nila. Pero yun nga, dahil sa wala na mga hawak noon, it is a burden on their part kung dala-dala pa nila yun. So it is tinatabi mo na, papagamit yun sa mga nare-recruit nila. So since wala silang nare-recruit, matagal-tagal nang katago yung baril, kaya medyo luma na siyang titingnan, pero serviceable pa rin po yun, ma'am, yung mga baril na yun. So that is how important yung mga baril na yun. Ngayon, bakit dati medyo nahirapan tayong ma-discover yun? Kasi kahit yung mga tao sa barangay, kahit alam nila yan, hindi nila sasabihin. Pero sa ngayon, dahil nga nakikiisa na sila sa atin, nakikita na natin talagang naniniwala sila sa programa ng gobyerno, particular sa ating Task Force LCAC. Kaya nadidiscover natin, nalalaman natin yung mga informasyon na ito na dahil sa pagtulong-tulong ng lahat na makuha natin kung saan talaga nakalagay itong mga ito. At patuloy natin ginagawa ito sa kasalukuyan, Ma'am Lorraine. Very good. Very Eric, good. may tanong ako kay Eric, sir. Right, Ha? ma'am, please. So Eric, ba't hindi na lang nila kinuha yung mga baril na yan at isinorender sa army? Pera pa yun. Napakalaking pera yun for them. No? That can be an option, ma'am. Pero kanina nang tinanong ako ni Ma'am Lorraine sa ating discussion before si General Vistoer, sapagkat mortal sin, mortal crime, Brother Franco, Ma'am Lorraine, sa isang NPA na magdala ka ng baril na in-issue sa iyo, automatic death sentence yun, kamatayan yon. At iniiwasan ito ng mga ibang nagsusurrender at mga nag-aabando na hindi sila mapag-initan kaagad, itinorturn over nila ang armas, itinatago at binabaon, tapos i-report nila na umalis sila at ibinaon nila ang mga armas bilang mitigating pangpagaan sa kanilang krimen, quote and unquote, sa loob ng kilusan sa CPP, NPA, NDF. Kasi mabigat na kasalanan yung mga pagbibit-bit ng armas. At kung matatandaan nyo, ito yung mga kinaso nila kay Balwig, yung mga 2 platoon o isang kumpanya na armas na kinuha nila Balwig mula sa NPA, hindi talaga nila pinatawad si Father Balwig, pinatay talaga nila. Ito rin, ma'am, ang ginawa nila sa iba pa mga kasamahan namin na nakikilala ko na may mga binitbit na armas, ay nagiging priority sila sa pagsasagawa ng assassination. So yun pong sagot ko kay Ma'am Lorraine. Pero tama din ang binanggit mo sa iyong tanong, Ma'am Lorraine. Hanggat may pagkakataon, huwag kayong matakot sa kanila. Dumulog kayo sa Armed Forces, sa PNP, sa Army, at magpatulong kayo sapagkat pwedeng i-convert yan sa budget na available for cash assistance. At the same time, mapasiguro natin na mawalan sila ng kapabilidad na magsagawa ng atrocities o mga karahasan laban sa mamamayan. Yun. Yes, Ganun pala yun. Yes, ma'am, mortal sin yan nila. Frank, At may isa, gusto kayo tang ilinaw kay Yes. General Vistoer. Gusto ko lang din kunin ng pagkakataon na to. General, isa sa aking katanungan, sa tansya niyo po, kailan po natin maidedeklara na insurgency free po ang Samar? Sa kalagayan ngayon, sa estado po ngayon ng NPA po dyan, na maituturing na rin nating weekend. Go ahead po, General Vistoer. Projections ng sera, Yes. sapagkat ang division commander nyo, at alam naman namin, nagko-command conference kayo bilang isang punong general sa isang area dyan sa Samar. Yes, no, thank you for that question. We are working on that na ma-attain natin yan. And all indications ay nagpapakita naman no, napapatungo tayo dyan. Actually, hindi lang kami ang magde-declare nito, kundi pati mismo yung mga local leaders natin dito. Magkaisa no, na magiging ganito ang sitwasyon. So kasama yan sa gusto nating ma-attain within the year na dapat ganun. So that means na ang mga communities natin, yung mga lugar na kanilang dating influence, no, yung controlled nila, ang mga armado ay tawag nito, mawawala na dyan sa lugar, magiging inhospitable na ang mga tao dun sa kanila na hindi na papayag. Nung napupuntahan po sila dyan, organisahin uli, mag-recruit and everything, kung ma-attain natin yan, we could declare that, no? And kung mangyayari din yan,
lalong lumiliit ang mundo ng mga armado na yun na lang ang natitira dito ang hinaharap natin. Ang kagandahan, kasama na natin ang taong bayan, ang mga local leaders, at lahat dito sa kampanya para ma-attain ito, Franco. No? So hindi na lang tayo nag-iisa dito. At pag narating natin yan, we are working on that really, no? For this year, para marating natin yung ganang estado sa mga communities natin dito sa area. Very Franco, yes. and Ma'am Nora. Apo, ganda. General, pahabol ko lang po ang question at para maliwanagan din ang ating mga kababayan. Bago lang po isa sa achievements po ng ating security sector ay yung pagka-zero ng active guerrilla front. At marami rin pong katanungan sa ating mga kababayan that minsan hindi po nila na pagtatanto na they thought that pag wala ng active guerrilla front, zero na po ang NPA. At yun nga po, maaari nyo pong ipaliwanag ng sa gayon ay malaman din po ng ating mga kababayan yung pagkakaiba ng active at ng weekend. Kung saan meron pa rin kasi po tayo nababalitaan na nangyayaring sagupaan sa ilang lugar na bagay na ginagamit naman na propaganda ng CPP. Bakit mo sasabing aktibo? Kaya po nag-response ang CPP kahapon na sinabi po ay nananaginip lang po ang ating Pangulo patungkol sa naging pahayag niya na zero active guerrilla front na po ang NPA. Maaari niyo po ba itong ipaliwanag? In layman's term din po, General. Go ahead po, sir. Pag sinabi nating active ang isang guerrilla front, kumpleto lahat dyan from leadership, kumpleto yung tatlong elemento, ang CPP, NPA, no, at saka yung NDF. So, ang lakas ng isang active front is yung kanilang guerrilla base, guerrilla zone, mass base, ay mga ganon, na nabubuo nila. Right now, sa area natin, wala na silang mass base. Yung mga barangay na dating konsolidado, wala na yon. So, ang mga taong bayan, nag-withdraw na ng suporta sa kanila, yung dating mga underground mass organization, nag-withdraw na ng suporta at nag-pledge na ng allegiance dito sa ating task force LCAT. Yes. So, dapat sana sabayin natin na mawala na rin yung armado. Pero nandyan pa yung armado, kaya nagiging weekend na siya kasi wala na siyang mass base. Yes. So, ang lakas ng CPP-NPA, maliban doon sa armado, is yung masa. No, na nandyan suporta sa kanila. So, nawawala na yan ngayon, pero nandyan pa yung may armado pang natitira, which is yung remnants na patuloy natin ina-address sa ngayon. Correct. So, ulitin ko, hindi lang ang security sector ang nag-address niyan, kundi kasama na natin ang ating mga kababayan. At Correct. ang example dyan, Brother Frank, Ma'am Lorraine, sa history, sa kasaysayan natin, bago malusaw ang hukbong mapagpalaya ng bayan sa lumang partido, ito yung PKP, Partido Komunista ng Pilipinas, bago sila sumurrender at tuluyang mawala ang threat ng armadong pagkilos nila during the time of late President Ramon Magsaysay, itong nangyari sa kanila, Frank, naubos ang mass base. Ang liderato nila nahuli, nag-surrender, bumaliktad. Sina Jesus Jose Vicente Lava. Bago si Joma po ay may naunang Partido Komunista ng Pilipinas na tinatawag na PKP, kung saan si Joma ay member dati. At may naiwan silang mga armado na tinatawag na hook. Subalit wala ng mass base. Wala ng liderato na kumukumpas, naging rebuilding lagalag. Roving rebel band. And eventually, they collapsed. Absence of strong party leadership or committee leadership sa isang area at walang malalim na mass base, kahit may armado pang naiwan, ang kanyang logical consequence, they will become roving rebel band. Paikot-ikot na parang mga bandidong tulisan na hindi na sila niyayakap ng taong bayan. Mukhang doon yun. Common criminals. Yes, common criminals. So, nasaan na lang po, General, huling katanungan ko po, nasaan kapasidad na lang po ba ang kayang gawin ng weekend guerrilla front, yung mga natitira, yung mga remnants po natin? Ano po ba ang kanilang kapasidad na gawin laban sa ating mga kababayan or sa ating kasundaluhan? Sa ngayon, yung nakikita namin na pwede nilang gagawin na pinaghahandaan din namin is yung magpaparamdam na nandyan pa sila. No? So, pare silang tinatarget nila yung mga kasamahan nila dati na nag-surrender. Sayan. Yung mga mahihina nating napagbantayan sa mga patrol base natin na pwede nilang paputukan at sabihin na hinaras at nandyan sila. Pero yun nga, ang katotohanan niya, no, pinapalakas lang ni spokesperson ng CPP-NPA, ni Balbuena, nabasa ko yung kanilang pahayag, pinapalakas lang nilang loob ng kanilang
mga armado pa lugar sa baba, no? Dahil totoo naman, ang nakaramdaman yan, yung mga kasamahan nila dito na ang kaya na lang din nila ngayon ay umiiwas at magtago-tago. So dahil tinanggal na natin yung kanilang mass base, para siyang isda, no, na tinanggalan mo ng tubig. So maaaring mag-survive siya pero hindi tatagal at mabusan siya ng hindi na siya makahinga. So yun yung sitwasyon ngayon ng threat natin, no, ng CPP, NPA, NDF. Hindi lang dito sa area namin, maging sa buong lugar. So sa ibang buong Pilipinas, kaya darating talaga ang panahon na yung sila ay mawawalaan na lang yan, mag-survive sila, kaya nila yon, pero minsan talaga sila tatagal, Franco. Yeah. So, sir, Sige, ma'am. gaano kahalaga ang suporta nila Franz Castro, Yun. ito mga nasa Kongreso, sa pagpapatagal ng buhay ng mga teroristang NPA, yung suporta na binibigay nila na milyon-milyon? Yeah. Plus Including yung recruitment, cover, ma'am. resolutions, including recruitment, Na of mga course. kabataan dito. So, gaano kahalaga yon? So, in other words, if I may rephrase the question, in our fight to finally ending ourselves of the CPP, NPA, NDF curse, gaano kahalaga na matanggal itong mga white area operatives? But first, let's start with Congress. Yes. And then the rest, sina Teddy Casino, na nasa Carriedo na lang ngayon. Na dapat ma-address din sila. Yes. Yun ang ibig sabihin namin ni Ma'am Yes. Lorraine. Otherwise, Yeah. parang nagkakaroon lang tayo ng may gripo pa rin na dumudugtong sa kanila. Yeah. Bagamat kapakunti na ang pasok ng tubig papunta sa kanila. Yeah. Go ahead, General Bistoer. Hindi ko ako makasagot about doon sa binanggit yung pangalan, ma'am, ng mga politiko kasi I don't have really the figures kung ano yung yung amount ng mga natutulong dito. But as far as white area personalities, no, particularly yung mga party members sa white area, no, Yeah. kailangan talaga nating i-address yan, and we have ongoing efforts on that. Hindi Yes. lang tayo sa Yes. security sector, Tama. kundi yung mga partners natin, no, sa Task Force LCAC nga natin. So kasi pagka party members ka, matanggal man yung armado, matanggal man yung mass base, pero ito yung party members ang seed na dapat nating i-uproot. Tama. Kasi di ba, maano mo yan, nandyan yung seed na yan na para kang nagputol ng kugon, nandun pa yung ugat eh. So pagka drought, wala na yung kugon, parang pakiramdam natin wala na, pero pagka umulan uli, may pagkakataon uli sila, pababayaan na naman natin, tutubo uli yan. Yeah. At itong mga Agree. party members na mga kadre, and even sa white area, sila magsisimula uli yan. So, Tama. we have good lessons learned from that, and yun nga, kailangan wag na maulit yun. At yun yung pinapaintindi natin sa iba nating mga partners, no? Yung mga members ng ating Task Force LCAC na dapat patuloy natin gagawin ito para tuluyan na talagang manalo tayo dito, no? Nasa finishing line ito para tuluyan na talagang manalo tayo dito, no? Nasa finishing line na tayo. Tuloy-tuloy natin ito at yun yung mga kailangang gagawin. Yung white area din nila, Ma'am Lorraine. Yeah. Sir, this has been a very long journey for our country, no? Lampas kalahating siglo, no? So, in your opinion ba, kasi umiba na yung picture ngayon, di ba? Dahil meron ng NTF-ELCAC at meron ng ATL, di ba? May anti-terrorism law na, etc. All of that, di ba? May anti-terrorism council, no? Parang we are at a different stage na right now. So, in your opinion, sir, can we finally end it? Do we finally have everything, all the resources that we Yes, need ma'am. to finally end? Okay, go ahead, please. Yes, ma'am. Talagang matatapos natin to. Hindi ko lang masasabi talaga kung kailan, no? Pero kasi depende din yan kung gaano ka-resilient yung natitirang armado, pati yung mga kadre nila sa white area, kasi nandyan lang naman sila sa gilid-gilid, masarap naman yung buhay. Sir, Pero sir, I'm sorry. I may interrupt. Hindi ganun yung tanong ko. Yung tanong ko kasi, may timeline ako eh. May timeline ako na, kasi sinabi mo, hindi mo masasabi kung kailan, di ba? Pero ang sinasabi ko, dapat ngayon na, tapusin na natin ito. Kasi tinatanong ko sa iyo ngayon, kung pareho ba tayo ng pananaw, now we have everything in our hands, all the resources that we need to finally end it now. Kasi kung sasabihin natin na we don't know the timeline, then sa opinion ko, nananalo sila kasi protracted. Di ba? Tumatagal ng tumatagal at napapagod na tayo. No? So, what do you think, sir? Kindly explain your position on that, Yes. sir, and I will have my rejoinder to that. Okay.
Yes ma'am, agree ako dun sa may timeline, and sa lahat na ginagawa natin may timeline din Yes. naman yan ma'am. And speaking of all the resources that we have, tama po yan ma'am, nasa atin na ngayon lahat-lahat. So kumbaga kung sa box, kung 12 rounds yan, mga nasa 10, 11, 12 round na tayo, 12 rounds. Okay. So tuloy-tuloy natin yung ginagawa niyan. Ako ay safe lang ako na kasi di ba minsan nakakaiwas pa sila no, nakakaiwas pa sa suntok natin, mga knockout punch natin. But I really see na at naramdaman no, na magkaiba nga ang sitwasyon ngayon. Number one dyan is atin na ang taong bayan no. Yeah, So yun ang number one, yun ang pinakamalaking lamang natin ma'am no, kung and I am really positive na within the given timeline ay baka maano natin, or even before no, sa timeline na yon ay matatapos na natin ito. So yung sinabi kong, hindi ko lang masasabi kung kailan because I don't want to really make a pronouncement, but yun nga we are going to that ma'am sa ngayon sa mga ginagawa natin lahat ng ating task force LCAC dito sa level ng dito sa ground ma'am. General Vistuer, sir, ma'am, may Thank you. rejoinder ako. Yeah, yes. Sapagkat ang ibig sabihin din, ma'am, ni General Vistuer, kung nakukuha ko ng tama, may mga limitations din kasi ang Armed Forces of the Philippines patungkol sa mga remaining variables and mga components ng CPP, NPA, NDF na hindi nila hawak. Yes. No? Yeah. Halimbawa, ang urban operations. Yeah. Aaminin po natin ito, General Vistuer, sa ating online episode. Hindi po pwedeng deployan yan ng armadong pagkilos ng Armed Forces, ng Army, sapagkat ang labanan sa White Area na binabanggit namin ni Ma'am Lorraine Brother Franco, mga kababayan, ito ay labanan sa gulangan sa legal operations, political operations, recruitment, finance, infiltration, at kailangan dyan batas ang gagamitin ng gobyerno. So sino po ang mangunguna dapat yan? Yan po ang papel na malaki ng NTF, LCAC, other partners na binabanggit ni General Vistuer. If we want to completely achieve victory, kailangan gumalaw ng todo ang Department of Justice, Legal Cooperation Cluster of the National Task Force, mga mayors at governors, PNP, NICA, and even pati na ang NBI para magkaroon ng case build-up, ikulong, hulihin, at papanagutin sa batas ng anti-terrorism law, anti-terrorism financing, ang urban operatives na ito, na mga components nila, including international level, which hindi po siya primarily magiging gampanin o tungkulin ng AFP. They can be the support unit. I see. Good. Correct. Yeah. Sir, would you like to react to that? Sinabi ni kay Rick no. Tama yung sinabi niya na gano'n no. Binanggit niya lahat ng ng other clusters na ating task force LCAC. So dito sa pag-address natin ng sa white area na to dito ng mga personalities, one of our efforts is to render them ineffective no, kasi by exposing kung sino tong mga anong link nila. So legal naman yung ginagawa nila, yung mga nila, pero hindi na naniniwala yung taong bayan kasi alam na ng taong bayan na sila ay kalyado nung kabila. So in that case no, kahit na nandyan pa sila, naging ineffective sila. So yun yung mga iba pang effort na ginagawa ng iba pang clusters natin like yung Stratcom no, like yung SACAM at saka yung mga iba pang clusters ng ating Task Force LCAC, ma'am. Yeah, klaro. Yes, very clear ka, Eric, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Muli, pinapasalamatan po natin si General Vistuer dahil importante po ang kanyang tinalakay at paglilinaw sa ating mga nakukuha o nadidiscovering mga arms cache na talaga namang importante na malaman natin kung gaano to ginagamit ng mga rebeldeng grupo dahil yung significance na ito, bagay na binigyan din ni Ma'am Lorraine, ay talaga naman napakahalaga para malinawan ng ating mga kababayan na abot kamay na ang ating tagumpay laban sa CPP, NPA, NDF. Muli, maraming salamat po, General Vistuer, sa oras. At I think Ma'am Lorraine will give Yes, thanks. the usual. We would like to thank you, sir, General Vistuer, and all the men and women of the Armed Forces of the Philippines for your faithful and courageous service to our country. Kung kami ay matapang kasi gusto namin katulad namin kayo, faithful sa ating bansa. So maraming salamat, sir. Mag-ingat po kayo, sir, and all the best in your efforts. Congratulations. Saludo po kami. Thank you so much, sir. At yan ka, Eric, at yan nga, napakalino na naging explanation ng ating butihing general.